Si Gab, crazy bone nun. And then ako, busy bone. Hanggang sa binabato kami ng teacher ng eraser, pinapagalitan kami. Yung mga recitation namin, ginagawa namin rap yun. At napabilang ako dun sa album ng We Don't Die, We Multiply. Which is yung verse ko yung, di mapigilan ng kalakasan ng basbas na mula sa taas. Siguro naman alam mo paano kami Iba talaga pag sinabing 187 Mobsters eh. Isa yan sa tinitingala at talaga sinasaluduan dahil pagdating sa lyricismo, iba. Iba yung diin pag sinabing 187 Mobsters. Ito nga pala yung shop ko. Ayan, Doc Moto. So lahat ng services, ginagawa natin dito. So kung gaano kabilis mag-rap, ganun din kami kabilis mag-trace ng troubleshoot. So ito yung ating munting shop. And then nasa loob yung ating mga spare parts. Yan. Ito naman yung mga bikes natin na pinancha-champion natin sa drag race. So trademark. Chia. Yo, what's up? Ako nga pala si Doc Moto. Ngayon. Pero ako po si Spiker One dati. So ito nga pala yung shop ko. Siyempre, Doc Moto, DMRS. Paano po ako nagsimula bilang 187 Mobsters? So, way back, 1996, kami po ay mahilig talaga sa rap. And then, kung di ako nagkakamali, 3rd year or 4th year, parang magkaklase kami ni Gab, parang ganung year. Hindi ko matandaan kung 3rd year or 4th year. So, lagi kami nagrarap sa room. Naglalap kami, bone tags eh. Yan talaga yung flow namin, bone tags eh. Si Gab, crazy bone nun. And then ako, busy bone. Hanggang sa binabato kami ng teacher ng eraser, pinapagalitan kami. Yung mga recitation namin, ginagawa namin rap yun. Inaharap namin, ganyan. And then, yun nga, nagkaroon ng rap contest. Rap contest sa Tondo. Hindi ko na rin maalala, medyo matagal na no? So, rap contest, ang kasama ko nun si Scandalous, si Kim, si Prince, tsaka si Charlie. Yan, 3. 4 sila. That time, hindi pwede si Gab. Kasi si Gab gumagawa ng beat sa PlayStation. So, kailangan 4. Kasi kukulangin yung ginawa nilang beat. So, kailangan 4. So, that time naman, na-tempo naman, nandoon ako sa kanto nila Gab. So, naisama ako, naihatak ako, pwede na to. Wala pa akong plaka. Ibig sabihin, wala pa akong AKA, wala pa akong call sign. Sabi Audio X na, pwede niya, Audio X. Imagine, sumalang ako ng rap contest, wala akong sulat, wala akong kahit ano. Nag-freestyle ako. Pero yung freestyle kong yun, tinunuhan ko ng bone tags. And then after nung rap contest na yun, umuwi na rin ako kasi strict yung parents ko strict mama ko So hindi ko na alam kung ano nangyari. And then pagka-graduate namin nung high school ni Gab, nagkanya-kanya kami. So nag-focus ako sa study. Gumraduate ako sa FEU. Pero bago ako gumraduate sa FEU, siguro mga first year college or second year college ako, siyempre FEU ako, di ba? So yun na, dumadaan ako sa Tutuban, nakita ko may CD. May CD akong nakita ron. Siyempre, mahilig pa rin ako sa rap kahit wala na akong connection kay Gab nun. Binili ko yung CMT na album, which is ang nakalagay sa likod is produced by Ensign 1. So hindi ko kilala sa Ensign 1 kung sino yung that time. Pero dahil nga kababata ako at kaklase ko si Gab, kilala ko yung postura ni Gab, nakaganon siya, nakataligid siya Ganon siya. So kalala ko, na-curious ako ngayon, sabi ko, wow, produced by Ensign 1. Sabi ko si Gab to Para masigurado ko yun, pinuntahan ko ngayon si Gab sa bahay nila. Nakita ko, eto na, may studio na. May studio. So nung nakita ko may studio, nagulat ngayon si Gab. Oh, Chris! Ganyan yung expression ni Gab. Oh, Chris! Balita, ganyan. Uy, sabi ko, ay, may, studio ka na, kaya pala may produce. Ito nga, CMT, kabibili ko lang. Oo, ako gumawa niyan, sabi ni Gab. Hanggang sa naisipan ni Gab, record ka na. Sabi ko, wala, hindi na ako marunong magsulat. Wala na, hindi ko na kaya. Hindi, bone tags. Hanggang sa naisip ko, kasi paborito namin yung yung kanta ng DFT. Yung Awit Para Kay Inay. Yan. Yun yung unang record ko sa studio ni Gab. So, nirevive namin yon, niremix namin, iba yung beat, pero yung lyrics ng Awit Para Kay Inay. So, sinolo ko yun. Yun yung unang record ko sa studio ni Gab. And that time, wala akong chorus. Naisipan ni Gab, after mga ilang linggo, lagyan ng chorus. Ang ginawang chorus is si Innocent One. Yan na. Diyan na nagsimula yung pag-akit ko
at pagkatok sa pintuan ng 187 Mobsters. Actually, hindi ko nga ini-expect na mapapabilang ako sa 187 Mobsters eh. Kasi after ng Street Soldiers, yan, nakasama ko na sila Kim, sila Prince, parang wala na sa akin yung rap kasi gusto ko mag-focus na sa buhay eh. Gusto ko na mag-studies. Ito nga, naitayo ko tong negosyo. Hanggang sa nasundan. Sige pa, subukan mo magsulat, sabi ngayon sa akin ni Gab. Nagsulat ako ngayon. Ito yung unang kauna-unahan kong sulat at nirecord ko sa studio ng 187 Mobsters titled Tibay ng Loob. Yan na. So wala pa akong kasama, ako lang mag-isa. And then naisipan naman ni Gab na isama naman si Blink si Juan. Ayan. So nagkaroon na ng gana. Ginanahan na naman ako hanggang sa sinipag ako ng sinipag magsulat. Hanggang sa Doon ako naging 187 Mobsters at nakita ni Gab ulit yung potential ko sa pagrarap, yung ginawa namin yung kanta ng Tibay ng Loob na dalawa kami ni Blink si Juan. So, sa mga di pa nakakapakinig, type nila sa YouTube yun, Tibay ng Loob, Spiker One. Yun, talagang busy bone kami nun, talagang bontagsan kami nun eh. Tsaka, that time, hindi ako gano'ng nagpo-focus eh. Maraming album 187, pero ako eh. Kumbaga palitaw, lulubog, lilitaw. Kasi that time, meron din akong shop. May shop na ako na maliit nun, dyan sa Rahabago. And then, after naman nun, ang ginagawa namin ni Gab, kasi parehas kami mahilig sa motor, parehas kami mahilig sa rap, parehas kami hip-hop. So talagang nagkakasundo kami. Nagkakasundo kami ni Gab. Hanggang sa yun nagtuloy. Naka-featuring ko na yung One Thugs, sa Di Ka Naman Dating Ganyan, napasama na ako sa album, sa Ghetto Christmas. Sunod-sunod na. So, doon na nagsimula na isa na ako sa 187 Mobsters hanggang na buo nga yung We Don't Die, We Multiply. So, maraming salamat din at napasama ako ron. Hindi ko rin nakalain na mapapasama ako doon kasi yung album na yun talagang history making yun eh. Isa yun sa pinagmamalaki ko at napabilang ako doon sa album ng We Don't Die, We Multiply. Which is yung verse ko yung, di mapigilan ng kalakasan ng basbas na mula sa taas. Siguro naman alam mo kung paano kami malantad ng walang iniwan na bakas. Yan. So, after naman nung We Don't Die, We Multiply, naglaylo si Gab, sumabay na ako sa paglalaylo. Yan na. So, nawala. Hanggang sa naitayo ko yung Slave Music. Yan, Flowetic Caslas. Nag-handle ako ng ibang mga artists. Pero, 187 pa rin ako. Until now naman still, Spiker One is 187 Mobsters. Nasa na yan, dugo na natin yan. Yun nga lang, hindi ko na kinarir. So, ito na yung kinarir ko bilang Doc Moto. At ito na ako ngayon, Doc Moto. So, nag-focus ako sa business. At isa lang gusto kong sabihin, shower out sa lahat ng mga kasama ko sa 187 Mobsters. Napaka-solid mula noon hanggang ngayon. So, keep it up. Iba talaga pag sinabing 187 Mobsters Yung mga panahon na yon, yung underground music, iba ang 187 Mobsters. Talagang isa yan sa tinitingala at talaga sinasaluduan dahil pagdating sa lyricismo, iba. Iba yung diin pag sinabing 187 Mobsters. So yun, muli. Spiker One, 187 Mobsters.